Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Naku po, narito na naman tayo. Iiyak naman si Bato de la Rosa dito dahil sa hindi na pala ito chismis. Ito'y totoo na mayroon ng nakahanda, nakalatag na warrant of arrest galing sa ICC. At ito'y nakalatag na, kumpirmado dito sa bidyong ito na sinabi ni General Torre. Kaya nako, ito na. Ito na ang pinakahintay na sandali ni Bato na kahit siya ay nanalo ng pagkasenador ay hindi masaya ng kabuuan, hindi masyado siyang masaya. Hindi masaya dahil sa paano kasasayan yan, parating ang warrant of arrest eh. Nako, talagang nakakalungkot. Kapag mayroon ka talagang ginagawang hindi maganda, no, talagang babalikan ka niyan. Ayon nga sa law of the physics, ay in every reaction or every action ay there is an opposite reaction. Ibig sabihin, kung meron kang sinuntok mo yung pader, ay suntukin ka niyan pabalik, kaya nasasaktan ka eh. Diba? Kung sinipa mo yung bula, ay of course, babounce back yun sa'yo. Ay kung hinagis mo yung bumirang, babalik din sa'yo. Diba? Sinuntok mo ang pader, masasaktan ka. Kaya ito, in every action, there is an opposite reaction. Totoo nga ito. Kaya ito ang ulat, courtesy sa atin ng UNTV, atin panoorin. Mayroon nang nakalatag na contingency measures ang Philippine National Police sakaling maglabas na ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ito, ano kaya ang masasabi ni Bato dito, no? Hindi naman siguro ito fake news kasi binalita na nga dito sa UNTV. Plus, yan ay pinatutuhanan pa ni General Torre sa bandang dulo ng video na to, na sabi niya na oo nga, nandiyan na. Kaya ang hinihintay ay pagkakataon na lang. Diba? Ano pa kayang pagkakataon ang hinihintay, no? Dapat arestuhin na rin yan para may kasama si Digong sa pagkakape doon sa dahig, diba? Para of course, the more the merrier eh. Para marami-rami na sila doon at baka mayroon na namang maidagdag na isa, baka si BP Sara, o tatlo na sila, diba? Mga kababayan, mga ka-golden boy. Kaya ito na nga, kung anong tinatanim ay meron kang aanihin talaga. Kung bagyo, make that, kung hangin ang iyong tinatanim, aani ka ng bagyo. Ibig sabihin, ang karma ay times 3 or times 10 ang mga karma na darating. Kaya ito na nga, kahit ngayong sa sabungero, di ba? Ang yaman-yaman na tao ngayon, kakarmahin talaga siya at hindi lang makukulong pa siya. At lahat ng kanyang kayamanan na hindi yan madadala sa kulungan, di ba? Hanggang sa kamatayan na hindi mo yan madadala. Kaya ang maganda talaga ay gagawa tayo ng mabuti sa kapwa para hindi tayo makakarma. Kasi ang karma ay infinity yan eh. Hanggang langit yan, hanggang impyerno, ay titirahin ka pa rin doon ng karma. Naku. Kaya ito, anong nangyayari kina Digong, di ba? Kay Bato. Lahat ng ng tukhang ay sinisingil na ngayon eh. Kasi nga, may mga kaluluwa yung mga nabiktima, di ba? At maniningil yun, maniningil. Kung hindi man dito sa lupa, ay doon sa langit, o hindi man sa purgatorio, o kaya sa impyerno. Di ba? Alright, patuloy tayo sa balita, courtesy ng UNTV. Si Senator De La Rosa ang PNP chief sa panahon ng Administrasyong Duterte at ang general na nanguna sa kampanya ng pamahalaan sa war on drugs. Kaugnay nito, ayaw munang magbigay ng detalye ni General Torre sa issue sa halip. Ay sinabi nito na hintayin na lamang ang warrant of arrest kung mayroon mang ilalabas ang ICC. We'll just cross the bridge when we're there. It's something that has to be acted upon pag andyan na. Okay? We'll make... Klarong-klaro ha. But andyan na. Balikan natin yung sinabi. Nandyan na. Nandyan pa sa ICC. Wala pa kay General Torre. Pero kapag nandyan na kay General Torre, ay meron na nakalatag na plano kung paano aristuhin si Bato de la Rosa. Bilib pa naman ako nito noon dahil Bisaya, taga dito sa Mindanao eh. Pero nagbigay lang ng kahihiyan sa mga Bisaya. Parehong mga Bisaya di ba? Si Digong, anong ginawa? Kaya nagiging stigma na ang mga Bisaya ay ganito pala. Maisama tayo diyan, di ba? Kasi nasa Mindanao tayo ngayon. Magiging yan stereotype
na kapag Bisaya, ganyan pala. Di ba? Ang sama-sama ng mga ginawa eh. Walang kapatawaran para sa akin ng mga ganyan. Kaya kahit sa langit ay sisingil ako niyan eh. Kapag ako ang na ganyan na natutukhang ang pamilya ko, ay walang kapatawaran yan hanggat hindi may balik yung buhay. Di ba? Ano sa palagay nyo? Kaya ito, pakinggan natin. Sabi nga ni General Torre, nandyan na. Antayin na lang. Kaya kapag napanood ito ni Bato, nako, kalabog na naman yung daga sa kanyang dibdib, di ba? Yung daga noon ay maliit-liit pa yun na daga eh. Ngayon medyo lumaki na dahil sa totoo na nandyan na yung warrant of arrest. Pero nandun pa sa kamay ng ICC. So ilang buwan na lang kaya ang antayin ito, hindi natin alam. Kasi ano ito, top secret ito. Hindi pinapaalam para walang makatakbo. Okay, so ito balikan natin si General Torre. Pag andyan na. Okay? We'll make decisions as it comes. Obviously, we are also making contingencies na pag may nangyaring ang ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyaring ganon, ganon din ang ating gagawin. So, Okay, so ayan. Klarong-klaro. Mga kababayan, mga ka-Golden Boy, nandiyan na ang warrant of arrest ni Bato. Ginawa na ng ICC. Nandiyan na talaga. Ready na yan para i-serve. Ngayon ang inintay ay tamang panahon na lamang. Atin muna balikan ang sinabi ni General Torre para hindi tayo masabing nagpe-fake news tayo. Kaya ito, balikan natin, makinig tayong mabuti. is something that has to be acted upon pag andyan na. Okay? We'll make decisions. Ayun, di ba? Andyan na. Ano ba yun? Ulitin nga natin kung andyan na. Andyan na ha? Okay? We'll make decisions. There is something that has to be acted upon pag andyan na. Okay? We'll make decisions. Oh, ayun, di ba? Klarong-klaro mga kababayan, mga ka-Golden Boy. So nandiyan na nga. Totoo ang sinabi ni Trillanes na si Bato ang pangalawang arestuhin ng Interpol. Totoo pala, talagang hindi nagsasabi ng fake news pala yung si Chef Trillanes. Isidigong pinapalabas niya noon na thrilling si Trillanes na puro kasinungalingan daw. Lahat pala yan, totoo yan eh. Ngayon, sino bang pangatlo? Sa dinig ko ay si BP Sara eh. Ang kasunod yan kasi nga mayor siya nung panahon ng mga tukhang. Bago naging presidente si Digong ay mayroon ng tukhangan sa Davao. Marami nang natukhang. Kaya imbestigahan din siya. At ang kasunod nito ay yung mga iba pang general katulad ni Albayalde at saka yung mga ibang mga officers ni Bato de la Rosa na nagpatupad ng tukhang. Kaya lahat yan ay mananagot siyempre. Alam nga naman hindi mo pagbayaran yung ginawa mo. Isang tao nga lang ang maagrabyado mo, may kaso ka na eh, lalo na itong 3,000 katao. Kaya nga crime against humanity. Kaya pasalamat tayo ay nandito si General Torre ngayon at sa administrasyon na ito ay masusolve ang mga kaso na sinara na noon katulad nitong Sabungero issue, di ba? Ang Sabungero ay hindi na nasolve sa panahon ni Digong. Dahil nga kahit si Bato ay merong relo na 300 million eh, yung Patik Watts. Bakit kaya? Sino kayang nagbigay kay Bato? Na 2019 yata nagkaroon si Bato ng Patik Watts. Sabi ni Gretchen Barreto yan, hindi ako ang nagsabi niyan. Kaya sabi ni Gretchen, may araw ka rin Bato. Yun ang sabi ni Gretchen eh. May araw ka rin, malalaman din kung saan galing yung Patik Watts mo na 300 million. Sabi naman ni Bato, hindi, 11 million lang to, imitation lang to eh. O, ayan, imitation daw. Kaya kaya bang bumili ni Bato ng 300 million Patik Watts na katulad ng suot ni Floyd Mayweather at ni Manny Pacquiao? Kaya ba ni Bato? Ay sigurado mayroong nagbigay na regalo yan, di ba? 300 million, igawa mo na lang yan ng mansyon kaysa ibili mo ng relo. Diba? Pero kung ibigay sa'yo, of course, tanggapin mo dahil nga signature watch at luxury watch at mga bilyonaryo lang ang nakapagsusuot niyan. Patik Watts. Meron si Manny Pacquiao, meron si Floyd Mayweather at iba pang mga mayayaman na tao sa mundo ay meron yan. Dahil yan ay relo ng mga sikat. Kaya ganun na pala ang level ni Bato, sikat na pala ito. Kasing level na pala ito nila Floyd Mayweather at Manny Pacquiao. Sa yaman, grabe no.
Ano sa palagay niyo mga kababayan? Paki-comment na lang sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment para naman malaking tulong sa ating maliit na channel. Hanggang sa muli, God bless the Philippines at ingat ang lahat.